Alright mga kapatid, update muna tayo. Ito galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Ayan, malawak ang anunsyo ito. Grabe, gulat sila. Breaking news, kakapasok lang. Update kay BBM. Ano nga ba talagang tunay na nangyari dyan? BBM, dapat na bang magpahinga o mag-resign na? Dapat ba si BP Sara na? Or magmamatigas pa rin na malusog at kaya siya nagkakasakit dahil sa pagtatrabaho daw? Tara na mga kapatid. Good trip nyo na may kasamang reaction video. Panoorin na po natin si Sir Banat Bay via Balitang Pinoy TV. Nasa description yan. I-play na po natin. Balitang Pinoy TV, maraming salamat po. I-play na po natin ito. So may problema tayo dito. Ha? Hindi nakakaatin yung tao eh. Pambihirang buhay oo. Dapat naman yan, dapat naman po yung anuhin. Tingnan ng mawigi. Sambira kayo, oo. O ito panoorin nyo itong balita. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yes! Alright. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga... Sir Banat Bay, ako na magsasabi no. Sa mga hindi pa po nakakapag-like dito po sa ating channel, kahit isang pindot lang ho ng like, napakasaya na namin noon para lalo pa tayong magpatuloy. Although kahit hindi kayo mag-like, magpapatuloy naman tayo. Pero napakalaking suporta ng isang like. Akala mo mag-isa ka lang. Yung isang pindot mo, sobrang saya na namin. At dahil sa pamamagitan po niyan, ma-share pa po tayo. At mapapanood pa ito ng mga kababayan nating hindi na tayo napapanood dahil nasira po yung ating algorithm. Kaya sana po mag-like po kayo. Okay? Here we kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari tignan ko yung sa akin. yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Panoorin natin itong isang defender ni Marcos na kung saan balu-baluktok na logic, pinaninindigan pa. Ito. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po kanya nararamdaman. Ito. Munggo talaga to si Manang Claire. Munggo yung kinakain siguro nito kaya talagang lagi siyang nakangiti at maganda. Di ba ho kapag may sakit tayo, minsan hindi natin maintindihan kung ano ang nararamdaman natin. Kaya ho tayo nagpapa-check up sa doktor. Kasi yung mga doktor mas reliable, mas totoo yung sinasabi nila kaysa dun tayo na hula-hula lang. Halimbawa nga, sumakit yung tagiliran ko. May arthritis na ba yon? Alam ko ba na sakit sa bato yon o liver, fatty liver, etc. o kung ano pa man o baka ulcer lang din sa harap. Mas alam ba ng tao kaysa dun sa doktor? Kaya alam nyo, napaka-the best ni Manang Claire. Kasi ikaw na mahirap lamang at nakakaunawa na kailangan ng doktor, mas naiintindihan mong mas reliable kapag ka doktor ang nagsalita kaysa doon sa pasyente. Halimbawa, sabihin mo, Dok, magpapabunot ako ng ngipin. Papabunot ko na po ang ngipin ko. Sabi ng doktor, hindi mo naman kailangan ipabunot yan. May remedyo dyan. Hindi, papabunot ko. Katawan ko to eh. Ay, nako. Nakakahiya. Ako, kung sino man ang kamag-anakan nito, kung ako man, halimbawa, tita ko to, mahihiya ako na minsan, uy, tama na yan, tita. Uy, tigil mo na yan. Yung ganun, di ba? Minsan, pag alam nyo na hong mali yung inyong mga kamag-anak, kahit mas mapera pa yan, minsan tapikin nyo rin, uy. Hindi sa dami ng pera nakukuha ang respeto ng tao. Hindi rin sa dami ng pera mapapatunayan na may biyayang maganda o pinagkakaloob ng Diyos. Kapag ka marami kang pera, hindi yan basihan na masagana ka na. Ay, masagana. Ano bang tawag doon? Biyaya ng Panginoon. Hindi ganun. Uulitin natin ito, no? Mayroong ibang mga mahihirap. Kahit mahihirap lang sila, tuyo lang yung kinakain nila. Wala silang masyadong masamang iniisip o walang
walang mga pag-aalala, wala silang masyadong utang kasi nga hindi nila kayang bayaran, etc. Samantalang yung mga mayayaman, kung maluskos lang ng konti yung bandang gilid ng bahay nila, tingnan mo baka magnanakaw na. Maraming mga utang, maraming mga iniisip, lalo na yung mga magnanakaw sa gobyerno, na bilyon-bilyon na yung pera, ayan, makakate ang mga utak niyan, stress na yan. Sasabayan mo pa kung gumagamit ka ng illegal powder, mga ganun ka pa. Biruin mo, matitegi ka na lang sa earth, paparusahan ka pa ng Diyos, bukod sa paparusahan ka pa sa kabilang buhay, OMG. Paparusahan ka na rito, pahihirapan ka na. Dahil sa sakit, di ba? No? Namimilipit ka na kasi baka may butas yung bituka mo, yung ganun. Tapos pag nategi ka, minalas-malas ka, parurusahan ka pa dun sa impyerno. Agoy. Isipin mo na lang, ang sakit pag napasukan ng uling, no? Hawakan mo sa kamay uling. Kahit 5 minuto lang, buta. Kaya habang buhay ka dun sa impyerno, maglalalangoy-langoy ka dun. Hindi madadamage yung katawan mo. Ang mararamdaman mo lang, sakit at hirap. Wala eh. Kahit alam na nila yon, mas gusto pa rin nilang protektahan yung mga taga-kabila na kahit alam na nilang magnanakaw. May takot kami sa Diyos. Okay, tuloy tayo. Tama nga naman yun. Para bagang masakit ang tiyan, nagtatay ako, yun na kagad ang conclusion. Maraming dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan mo. Diba? Kaya maling-mali dito si Aling Claire eh. Ito si Aling Claire talaga, sabit-sabit talaga to eh. Sabi niya para bagang mas reliable kung ang nagsabi yung taong nakakaramdam. Diba? O kung sa, kunwari, ikaw may sakit ka, masakit itong likuran ko. Naku, muscle spasm lang yan. O kaya naman mag-google dyan, masakit ang ganito na kagad. Mag-conclude na. Maraming dahilan yan eh. Hindi naman pwedeng, porkit ikaw yung nakakaramdam, malalaman mo na kaagad kung ano yung sakit mo. Hindi pwede yun. Kailangan talaga pinag-aaralan yan. Hindi pwedeng ikaw agad-agad ang makakaalam porkit sumakit. O hari, halimbawa, sumakit yan mo dahil nagtatay ka. Akala mo nagtatay ka lang. Simpleng pagtatay lang yan. Siguro, nakakain lang ako ng buhok, ng balot. Siguro, nakakain lang ako ng hindi sariwang itlog. Ganun. Kain kasi ng kain, pati itlog kinakain. Hindi dapat kinakain ng itlog eh. Di ba? So malamang ganun. Sasabihin mo, nakakain lang to ng bulok na itlog. May century egg nga eh. Ibig sabihin, maraming dahilan kung bakit nagtatay yan, di ba? Pwedeng iba't ibang dahilan yan. May other pang symptoms siya. May other na cause. Hindi lang naman sa dahil nakakain ng ganito. Hindi pwedeng ganun lang. Ibig sabihin, may iba pang dahilan. Yun ang sinasabi nung nagtatanong dito. Bakit mas maalam pa yung presidente? Dapat yung doktor niya magsabi, ano ba talagang kalalagayan? Kaya nga dito sa pagtatalo o pagbabasagan nila nung isang reporter, sinasabi nung reporter, pwede bang makahingi ng medical certificate? Pwede bang makahingi ng medical report mula sa doktor para alam talaga natin kung anong kalalagayan ng presidente. Ito si Aling Claire, panay baluktot ang mga kasagutan. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, pero siya, katawan niya naman po yun. So ganito na lang. Huwag ka na magpa-doktor, okay? Aling Claire, huwag ka na magpa-doktor. Kasi kung ang dadahilan mo lang, katawan naman niya yun. Siya nakakaalam ko ano yung nararamdaman niya. Huwag ka na magpa-doktor. Huwag ka na magpatingin. Ikaw na lang. Punta ka na lang sa ChatGPT o di kaya sa Gemini, Google Gemini. Doon mo na lang. Wari, nakaramdam ka ng masakit ang aking paa. Nako. May spray nako. Magtanong ka ngayon kay ChatGPT. Anong gamot sa masakit na paa? Tapos, gano'n na. Huwag ka na magpunta ng doktor. Di ba? Para imbestigahan o tignan, magkaroon ng mga test bago bigyan ka ng gamot. Ikaw na lang manghula. Anyway, ikaw naman ang may alam doon sa sarili mo eh. Tama bang lohika yan? Hindi ako nagtatanong lang ako sa mga logical people na nanonood ng Banateros. Alam mo naman na dito sa Banateros napakaraming logical na na mga tao dito, mga matatalino. Ang tanong, tama bang lohika na pag ikaw ay may sakit na nararamdaman ay ikaw ang makakapagsabi kung ano ang iyong nararamdaman at ano ang iyong kagamot, di ba? Ayan ang tanong eh. Di ba? So kayo na pong bahalang conclude. Ano sa tingin ninyo? Nasa lohika po ba itong si Aling Claire? O
Nananaginip na naman to ng gising. Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities, katulad po ng oath-taking, sa harapan po mismo ni General Nagtates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Siyempre. Kasi siguro malamang, hindi ako sure Hindi ako sure. Pero bakit ganun ang sinabi ng doktor? Para bagang nagdulot ng pagdududa doon sa nagtatanong na reporter. Bakit tila merong pagdududa doon sa reporter? Ano ba talagang kalagayan? Kasi may nakausap siyang doktor doon sa mismong ospital na kung saan nagpagamot si BBM. So, ibig sabihin, may alam, ayaw lang sabihin kasi alam mo naman, pwede siyang idemanda dyan yung doktor pagka nagsalita siya kung anong sakit ni Marcos. Bawal yun. Any particular person. Bawal yun. Merong privacy pagdating sa sakit ng isang tao. So hindi niya pwedeng pabanggit yung pangalan niya. At hindi rin pwedeng banggitin kung ano yung sakit na yun. Pero gayon pa man, ito yung nagdudulot ng duda. Bakit may ibang tila sinasabi yung ibang doktor dyan sa loob daw nung pinagpatinginan ni BBM, iba ang sinasabi sa nire-report sa taong bayan. Kaya nga ang hinihiling ng reporter, hindi naman po siya nagkakalat ng fake news Sabi lang ng reporter, hindi po ba mas maganda kung magkaroon tayo ng medical report or medical certificate coming from the doctor ni BBM? Yun lang naman ang hinihingi. That's a valid reason, di ba? That's a valid argument. Na pwede ba ma'am, hingi ka na lang kami ng medical certificate kung ano man yung sakit. Yun nga may mga sakit sa kumpanya, di ba? Bago ka bigyan ng kaukulang permiso o hindi mabawas sa iyo yung sahod mo o di kaya naman payagan kang hindi pumasok sa paaralan, ay hihingi ng medical certificate. No? Kahit ba sabihin mo, ito kasi ang dahilan nito ni Aling Claire, yung logic na talagang hindi logic ng pang-abogado. Sabi niya, yung malala lang naman daw ang bibigyan ng medical certificate. Ay talaga nga naman, kawawa. Gago! Alam mo, sa mga kumpanya, Aling Claire, kahit lagnat lang, once hindi ka nakapasok, hinihingan ka ng medical certificate. Di ba? Hinihingan ka ng medical report. Hindi ka lang nakapasok. Dito pa kaya na hindi na nakakapunta minsan si BBM sa ilang mga engagement ng Malacanang, hindi niya na napupuntahan? At the same time, ang kausap natin dito, presidente. Ito yung pumipihit ng direksyon ng ating bayan. Kaya, importante. At hindi yan maliit na bagay, na maliit lang naman yung sakit ni BBM, kaya hindi na mag-issue ng medical certificate. That's a stupid reasoning. That is a stupid logic. Ika nga. Bakit? Presidente yan Importante yan. Pangalawa, hindi na siya naka-attend ng ilang mga gathering na supposedly siya dapat ang naandun. So, importante na magkaroon ng medical certificate. Yung medical bulletin from Medical bulletin, I'm sorry. the doctors themselves po, hindi pa pwede ba mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa... Dahil nasabit, hindi marunong talaga. Mahinang nila lang ito si Claire Castro. Hindi naman yun ang punto doon Ang sinasabi dito, transparency at karapatan yan ng mga Pilipino na hingin sa Pangulo. Kung ayaw niyang maging ganyan, kung ayaw niyang maging public, mag-resign na lang siya. Kasi ang pagiging Pangulo, yan ang pinaka-public na posisyon. Ika nga. Kung meron mang matatawag na pinaka-public, dapat ay transparent, walang iba kung hindi ang Pangulo. Bakit ayaw niyo na lang magbigay ng medical bulletin? Napakasimple lang naman yun. Kung walang itinatago, magbigay kayo ng medical bulletin. May tinatago kayo Bakit ayaw niyo magbigay? Simple-simple lang, di ba? Magbigay! Ayun ang medical treatment, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po kanya nararamdaman. Patay tayo dyan, mas... Alam mo, madam, parang hindi ka tao. Sorry, Wala bang nangyari sa,
Wala kang experience na isang kaibigan mo maayos ang kalalagayan kinabukasan patay na. Kasi, meron palang ibang sakit, akala lang niya simpleng pagsakit lang ng ulo. Yeah? O akala niya simpleng ano lang ng kung ano-ano. Yeah? May ganun eh. May mga ganung pagkakataon na akala mo eh. Kaya nga di ba may maraming namamatay sa maling akala? Bakit hindi nyo na lang ibigay? May tinatago po ba kayo? Parang gaya na nangyayari. Para bagang may tinatago kayo. Hindi para talaga may tinatago kayo sa ginagawa niyong yan. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. Ay, nako. Diyos me. This is the kind of government, people in nag-serving in our country. Wala talaga, Diyos me. Ay, nako. Alam mo, mga kababayan, dito tuloy nanghihinala ang mga taong bayan sa kalalagayan ni BBM. Hindi dahil sila ay concerned. Pero dahil siyempre, presidente ito yung may hawak ng pera natin, ito yung may hawak sa desisyon, ito yung may hawak ng kapulisan, ito yung may hawak ng kasundaluhan. Ito yung pinaka main man eh. So karapatan namin kahit maliit na sakit yan, kahit kumati lang ang kuko niyan. Kumakati ba yung kuko? Kahit sumakit ngipin yan, kailangan namin malaman yan. Kung ano yon? Kung hindi nakaka-attend. That's the truth eh. Hindi na nakaka-attend eh. So may problema tayo dito. Yeah? Hindi nakaka-attend yung tao eh. Pambihirang buhay oo. Dapat naman yan, dapat naman po yung tignan ng mauigi. Sambira kayo, oo. O ito panoorin niyo itong balita. Pinabulaanan ng Malacanang ang mga kumakalat umanong text messages na dahil raw sa illegal na droga, kaya lumalala ang sakit ni Pangulong Naku. Bongbong Marcos. Gawa-gawang kwento lang daw yan, kaya hindi dapat paniwalaan. At para sa update live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, kamusta na ba ang Pangulo at nagpakita na ba siya sa mga events dyan sa Malacanang? Nako, Ruth, no show pa rin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga event dito sa Malacanang. Ang una niya dapat pupuntahan ay yung awarding ceremony, pagkilala para doon sa mga government workers na maganda yung naging performance. Alas 9 yan dapat ng umaga kaninang umaga dito pa rin sa Malacanang, pero hindi siya nagpakita dyan. Sa halip, si Executive Secretary Ralph Recto ang naging kinatawan niya at nanguna dito sa awarding ceremony. Ang paliwanag naman ni ES Recto, kahit naman sino na nagkakaroon ng sakit, kailangan din naman magpahinga. Siya raw mismo na-diagnose na nagkaroon din ng diverticulitis noong nakaraang taon at kinailangan din naman niya na magpahinga ng 1 linggo kada episode. Doon sa 2 beses na diagnose siya nito. Pero sa ngayon daw, ang sinasabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman kailangan na mag-release pa sila ng medical bulletin dahil inire-release lang daw itong medical bulletin kapag serious yung kondisyon ng isang Pangulo. Pero sa ngayon, mismong si PBBM naman daw ang nagsabi na hindi naman daw ito life-threatening. And aside from that, nagbibigay din naman daw ang Malacanang ng update every now and then kung ano na yung nangyayaring progress at improvement doon sa health condition ni PBBM. Pero tama ka, pinabulaanan din, Ruth, ng Malacanang yung kumakalat na text message na sinasabi na lumalala daw itong acute na diverticulitis na nakuha nitong si PBBM, at ang sinasabi ng Malacanang, dahil daw unknown ang number nito, ibig sabihin unknown din ang source nitong information na ito, kaya malinaw na gumagawa lamang daw ng istorya yung nagpapakalat nito at hindi dapat. Hindi, ayan na nga, meron daw kasi nagte-text ng kung ano-ano. Kaya nga alam mo, napaka-importante yung medical bulletin. Bakit hindi nyo na lang ilabas yun? O baka naman hindi lang kayo ready at this time. Pwede nyo namang o sabihin na, wait lang, idodoktorin mo. Ay, dodoktorin. Doktor kasi. Aayusin muna namin, ganun, di ba? Doktorin. Aayusin po muna namin yung medical bulletin. Yung ganun ba? Pwede nyo naman sabihin ganun. Bakit ba palusot kayo ng palusot? Huwag na kayo magpalusot para hindi tayo nagkakaproblema. Kasi suplak na kagad yung mga social media na nagsasabing si Marcos ay medyo malala na, di ba? Maayos yan Maganda sana kung kung kayo ay magbibigay lang ng medical bulletin. Wala puro kayo daldal, puro kayo salita. Paniwalaan. Pakinggan natin ang naging pahayag ng Malacanang.
It's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. And I think in the next few weeks, the president will be fully recovered. Ano advice sa kanya, yung latest advice sa kanya ng Dr. Yus? Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. Wala mo nang I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakitan sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Yon, sana all. Gago! Sana all. Reflecto sablay ka talaga kahit kailan, no? Lahat ng hirit mo sablay. Bakit gano'n? Kasi nasa taas ka nga pala. Hindi mo alam yung nangyayari sa baba. Sablay ka talaga. Sabi niya, any individual daw na pumunta sa doktor at sabihin ng doktor masakit ang tsaan mo, ikaw ay magpahinga ng 1 linggo, pambira. Sana all, ano? Sana na-invento ka na nung bata pa ako. Sana ikaw ang principal namin nun. Oh, sana nung high school ikaw ang principal. Para pag sumakit yung tiyan ko, 1 week akong absent. Gago! Gustong-gusto ko pa naman yun, yung ma-absent ako. Pinipilit kong lagyan ng bawang yung kilikili ko para uminit. Tapos pupunta ako sa clinic, tapos pagtingin nila 38. Oh, umuwi ka na. Gago! Sana ikaw yung principal namin. Kasi ginagawa namin noon, pagka talagang gusto namin mag-cutting classes, kami magkakaibigan, kanya-kanya kami sakit, drama. Yung isa nilalagnat, yung isa inuubong malupit, yung isa naman nagtatae. Pero ang totoo lang naman gusto mangyari, pauwiin ng clinic. Bakit? Di naman malalaman nung nurse yung tae mo kung malambot o hindi. Di naman pagkatas mo